Nag-declutter ako ng mga damit ng baby. Hi mga mare! Dahil nalinis na ni Papa Choy yung kwarto namin, ayan nga naipwesto na namin yung kama namin. Bago nga ang lahat mga mare, nalimusan ko muna yung baby dila. Dito nga yung final look ng kwarto namin mga mare, hindi ko nga ma-let go yung mga cabinet ko. Akala ko nga mababawasan yung mga cabinet ko mga mare, pero isa lang yung nawala. Pinapatanggal nga ni Tita Pe yung kulay green na cabinet na yan dahil sira-sira na daw. Sabi ko nga, andyan lahat yung damit ni Papa Choy, paano ko yan itatanggalin? Charis. Gabi-gabi nga, binibigyan ko ng tummy time tong baby na to para nga mag-burp. Pagkatapos niya nga dumedi sa gabi mga mare, ganito yung ginagawa ko sa kanya para mag-burp nga siya. Nagugustuhan naman niya mga mare dahil nga nagbe-burp siya tapos utot siya ng utot, nagiginhawaan siguro yung tiyan niya. Pagkatapos nga ng tummy time namin mga mare, syempre konting laro muna hanggang antukin nga siya. Itong baby nga na ito mga mare, ang ganda-ganda nga niyang kausap dahil nga laging nakatawa. Meron yata siyang kiliti dito sa ulo mga mare, kaya pag ginaganyan ko siya talagang sumisingap siya. Kinabukasan nga mga mare, 5:30 na nga nung nagising siya dito. Pagkagising nga namin talaga ay naka-t-shirt na lang mga mare. Paano ba naman hanggang alas 10 lang yung mga prag suit niya. Pagkapatay talaga ng aircon namin mga mare, naramdaman na niya yung init, pinapatanggal na niya yung damit niya. Tatapos ko nga siya linisan dyan mga mare. Paano ba naman gumawa ng bomba? Madalas talaga ganitong oras yung tiyan niya. Dahil nga 5:30 siyang nagising mga mare, mag-aalas 7 ito, ayan nga itulog na. Habang ang natutulog siya mga mare, naisipan ko namang gawin yung mga dapat kong gawin. Naglalaba nga ako mga mare at naisip ko na bawasan na nga yung mga gamit niya. I-declutter ko na nga mga mare yung mga hindi niya kasya. Host ko po mga mare, isang plastic ng mga damit yung hindi na niya kasya. Napakabilis nga lumaki ng batang to. Diyos ko, dati luwang-luwang sa kanya ng mga damit niya, ngayon nga napakaliit na. Dahil nga nailabas lahat yung mga gamit namin mga mare at mga damit, ang dami kong ang na-declutter ng mga damit dyan. Pati nga yung mga damit namin ni Papa Choy tsaka mga jacket, inalis ko na nga. Nakakadami na lang dito sa cabinet namin, hindi naman namin sinusuot. Tapos na nga siyang maligo dyan mga mare dahil mainit yung panahon na yan nga, ibinrip ko na lang. Dahil sa init yata ng panahon mga mare, hindi siya nagreklamo dati kasi ayaw niyang nakalitaw yung tuhod niya. Pagkatapos nga namin maligo mga mare, dumiretso nga kami dito sa kwarto ni Tita Pe. Paano ba naman, may ginagawa na naman si Papa Choy sa kwarto namin. Nilalagay niya kasi yung mga picture frame namin, pati yung TV mga mare, na mamaray na naman, kaya panigurado maalikabok na naman sa kwarto namin. Ito na talaga yung last na pag-aayos sa kwarto namin mga mare, ito na talaga yung final look niya. Inaantok na nga yung bunsoy namin dyan mga mare, kaya sabi ko kay Papa Choy, bilisan na niya dahil yung duyan niya gusto niya, sumakay na siya doon. Tingnan niyo naman yung batang to mga mare, nalaro ko lang ng konti si Bangal dito sa babata, yan nga nakadapa no? Hindi ko na talaga siya maiwan dito sa kama mga mare, talagang panigurado gugulong pag hindi mo napansin. Patay mali siya pa nga yung bata, kalam talaga walang ginawa. Tinanggal nga ni Papa Choy yung stand ng duyan mga mare, nilagay niya na lang dito sa kama namin. Tapos ayan nga, nilalagay na niya yung TV. Tapos na nga siya dun sa mga picture frame namin. Diyos ko, pinakamalaki yung kwarto namin dito sa bahay mga mare, pinakamadaming gamit din. O siya mga mare,